Nag-offer na tayo na ang laban na to ay para sa lahat, walang kulay, ang kalaban natin corruption. Pero yung kampo, talagang pinanindigan nila yung kulay nila. To a point na tayong mga Duterte supporters, we impose self-restriction. Pumayag tayo na walang babanggitin ng mga pangalan, ng kung ano. Correct. Walang bring home PRRD, ganyan. Wala. Kaya Ma'am Joey, I think sa next rally, panindigan na natin ang pagiging Duterte. Lintik na yan. Total, mas marami tayo. I-remove natin yan, yung shackles na binilagay natin sa sarili natin. Na kung ganyan pala ang gusto nyo at wala talagang chance for united fight against corruption, panindigan natin. Berde tayo. Si VP Sara ang ang poprotektahan natin. The fight for corruption ng mga Duterte is napaka-unique. Alam nyo kung bakit? Kasi lahat ng kalaban ng mga Duterte, lahat yan ang nakikinabang sa problema ng bayan. Tandaan nyo yan. And it's all clear now na lahat talaga sila ay nakikinabang sa problema ng bayan. There's no way that the huge amount of money sa flood control pa lang to move from DBM, HOR, and back to the office of the President, nag-move yan, multiple department and branch of government. Tapos, lahat sila inosente? No way! Kaya panindigan natin ang Dutertismo. Yan ang ating identity. Anyway, Edzology, gusto mo bang umakyat? Pwede kang umakyat dito. Hindi ko nakikita yung mga comment niya. Saan yung mga nare-replyan nitong mga... Ayun. Gusto mo bang umakyat, Edzology? Entitled ang mga kabataan, well, to a certain extent, fault rin yun ng nakatatanda. Kasi dapat talaga, hindi binloat lang ng binloat yung ego ng mga bata. That they should have been taught na whatever it is that you want, you really have to work hard for it. Ganon. Kaso ang problema kasi, binigay na kasi yung kung ano-anong title dun sa mga kabataan na parang, kabataan pag-asa ng bayan. Well, wala pa silang ginagawang matino dun sa buhay nila. Tapos biglang sila na yung pag-asa ng bayan. Diba? So parang ang tawag dito, kasalanan din yun na mas nakakatanda sa kanila, ganyan. Kaya nga, dapat, we have to real talk them. We have to really, remind them that walang free meal sa real life. You have to prove your worth. Diba? So kung gusto niyo panindigan yung title na Kabataang Pag-asa ng Bayan, maging responsable muna kayo. Ganon. Ayun. So Edzology, gusto mo umakyat? Pwede ka naman umakyat para maintindihan namin bakit one at a time. Ayan. Anyway, hello Filipino Leaks. Hello po, Miss Joey, Miss Sas, and sa lahat po ng nasa Comsec, Sir Mono din. Sir Mono, baka may work ka? Gusto mong uminsert? Sige, mabilis lang, Ma'am Joey. Pasensya na. Ayan, alam na niya. Sige, go. Ganito kasi, Ma'am Joey, no? I think, yes, acceptable na marami sila sa rally na to. Overwhelmed tayo, totoo yan. But, let's be honest here guys, no? Kung hindi nyo pa nare-realize, lahat ng trump card nila, nilabas nila nung Sunday. And that's the only amount of people they were able to amass. Kailan nyo nakita nag-rally si Vice Ganda with these people? Never. Ngayon lang. Pero, are they enough to represent even like 1% of Metro Manila? No. Yung nga tama sabi ni Ma'am Sas kanina, baka yung kasama dyan, more than half of it is not yet a voter or not yet voters. So, yes, I think tanggapin din natin na hindi naman tayo hindi naman tayo mga realista talaga. Hindi tayo sanay sa mga ganyang galawan. Yeah, and that's really the weakness of the Duterte supporters. Yes. We are not very organized. Yes. We are not very organized. Kaya nga ang mga Duterte rallies, pag nag-rally, laging peace rally. Kasi nga hindi naman talaga marunong mag-rally ang mga yan eh. Exactly, Ma'am Joey. Ayan, hindi niyan kayang makipag-away-away, hindi niyan kayang hindi nakikipag-away sa police ang mga DDS supporters. Exactly. Kasi maganda nga yung paliwanag nung nandoon sa Camp Aguinaldo yata or Liwasang Bonifacio na even the men in uniform are victim too of corruption. So bakit natin sila aawayin? Ang ganda ng message na yun. Correct, oo. So, tanggap natin yan na hindi talaga tayo sanay sa mga ganitong, like, Ma'am Joey, meron pa nga dyan pinapadala ng Indonesia, Malaysia, para sumali sa gulo doon, to instigate and agitate yung law enforcement doon. We've seen that. May mga nabalita yan noon. So, ito lang ang point ko. Go ahead, Ma'am Joey. Sorry ha to interrupt. Kasi baka umalis na sa Edzology. Sabi niya, lastly, before I take a leave, since medyo aggressive po dito, my only point is, hindi talaga real talkan lang talaga dito, bullshit. So, hindi naman yan, we're not against you personally. It's just, hit of the discussion. Yeah. Passionate din kami, ganyan. So, before I take a leave, since medyo aggressive po dito, my only point is, coming from the pink fence, mali yung narrative that we are one with the Reds.
whether you are one with the Reds or not, your game is the same. 'Di ba? Parehas kayo ng game ng Reds. Okay? Ang game ng Reds, unahin si Inday Sara. Ang game ninyo, unahin si Inday Sara. So ngayon, on our fence, wala kayong pinagkaiba. So kayo, between all of you who wants to take out Sara first, okay, ang tingin lang namin sa inyo, pare-parehas lang kayo. Ngayon, kayo, among yourselves, you think that you are different from the other side. Wala kaming pake kung magkaiba kayo o hindi kayo magkaiba, kung magpadalawa kayong grupo, 3 kayong grupo, 4 kayong grupo. The mere fact that all of you agree na kailangan unahin si Inday Sara na i-take out, ibig sabihin, pare-parehas kayo ng mga oportunista. So ngayon, yung distinction mo, para lang sa mga sarili-sarili nyo yan. Para lang yan sa mga Reds, para lang yan sa mga Yellow Pigs or whoever ng mga subgroups ninyo. 'Di ba? Gusto nyo, kunwari, magkaiba kayo. Kayo, feeling ninyo, magkaiba kayo. Para sa amin, ang nakikita namin sa inyo, magkakasama kayo kasi you afford to do a tactical alliance whenever it is convenient for you. Ganun yon. At ngayon, hindi mo kami mapipilit Edzology to think the other way around. Dahil yun ang nakikita namin. You agree with the diskarte na one at a time. Okay? So wag mo kaming pilitin na i-differentiate kayo kung parehas kayo ng ginagawa. Sa mata namin, parehas lang kayo. 'Di ba? Ayun. Anyway, actually, Ma'am Joey, that's my second point na all of this na ginagawa ng Pink Alliance, no? Imagine, Ma'am Joey, from yellow, pink, and then white. No, para lang naluluging grocery store to na rebrand from time to time. So, ito po kasing ginagawa nila, in my opinion po, this is all for optics, not for the people inside our country, but for the people outside, yung mga nagmo-monitor. Let's be honest here. All eyes are on the Philippines now, especially yung mga ganyang kaguluhan. So I think this alliance between the Pinks and the NPA aligned group, this is all for optics, para ipakita sa outside sa mga observers na sila ang nagli-lead. They are the ones leading the charge against corruption. Dito, Ma'am Joey, yung mukha ni Teddy Casino is all over the place. Siya yung dami niyang dito, naglalabasan ng mga interview. So, bakit? Ngayon, bakit kailangan na sila ang pakita nila outside our country, na sila ang nagli-lead ng charge? Because guys, let's be honest here. Ang target naman talaga nila is to bring down the entire government, kasama si BP Sara. That's why they're shouting nga na ina-align nga nila yung confidential funds issue ni BP Sara with flood control, na pare-parehas lang daw silang corrupt. And it's pinakita nila yan sa rally nila, their chants, their banners, yung gusto nila mangyari. They're incorporating BP Sara with all of these anomalies para maging acceptable na kapag napabagsak nila ang gobyerno ni BBM, kung sino man ang iangat nila dyan. This is typical power grab, kaya nga excited na excited kayo Excited na excited ang Pinks ngayon because you have seen another opportunity to power grab. So kung totoong marami talaga kayo, dadaanin nyo to sa legal na paraan, boto. But unfortunately, since 2016 nga, hindi kayo manalo. So ito na yung chance nyo to be back in power. You are all conniving with the left-leaning groups and with United States and their misinformation, propaganda, agencies. So, mahihirapan talaga kayo guys, no? Mahihirapan kayo. This is all for optics. Na after all the trump cards nyo nilabas nyo nung Sunday, tapos yun lang ang pwersa nyo, tapos nag-utos pa kayo ng mga bata para manggulo. Ma'am Joey, na-observe ka pala, no? Kasi nakita ko yung may mga kaibigan ako na nandyan sa rally kahapon, ay nag-rent ako ng van, tapos inano ko sila dyan, pinadala ko sila. So, na-observe nila, nakita ko rin sa mga video, na yung nang-instigate ng gulo sa Ayala, yung mga bata, may mga naka-ready ng sako ng bote sa gilid ng kalsada. Especially yung malapit doon sa sinunog na trailer. Mayroong mga sako ng bote doon sa gilid. So I'm not sure kung yun ay prepare nila or someone na nagkakalakal iniwan yun doon. But it looks talaga sila, prepared sila for this. To a point, Ma'am Joey, na na-observe din ng mga kasama ko, especially doon sa may Mendiola, na may mga grupo na galing doon sa Ayala Bridge. Pumiwalay sila, pumunta sila sa Mendiola, pero ang sigaw nila Duterte. Pero nagtataka sila, hindi yan grupo ng Duterte. So they're trying to paint a picture na tayo ang gulo. So Ma'am Joey, final point ko. Now, na nag-offer tayo, guys, listen and think about this. Nag-offer na tayo na ang laban na to ay para sa lahat, walang kulay, ang kalaban natin corruption. Pero yung kampo, talagang pinanindigan nila yung kulay nila. To a point na tayong mga Duterte supporters, we impose self-restriction. Pumayag tayo na walang babanggitin ng mga pangalan,
ng kung ano. Correct. Walang bring home PRRD, ganyan. Wala. Kaya Ma'am Joey, I think sa next rally, panindigan na natin ang pagiging Duterte. Lintik na yan. Total, mas marami tayo. I-remove natin yan, yung shackles na binilagay natin sa sarili natin. Na kung ganyan pala ang gusto nyo at wala talagang chance for united fight against corruption, panindigan natin. Berde tayo. Si BP Sara ang ang poprotektahan natin. The fight for corruption ng mga Duterte is napaka-unique. Alam nyo kung bakit? Kasi lahat ng kalaban ng mga Duterte, lahat yan ang nakikinabang sa problema ng bayan. Tandaan nyo yan. And it's all clear now na lahat talaga sila ay nakikinabang sa problema ng bayan. There's no way that the huge amount of money sa flood control pa lang to move from DBM, HOR, and back to the office of the President, nag-move yan, multiple department and branch of government. Tapos, lahat sila inosente? No way! Kaya panindigan natin ang Dutertismo. Yan ang ating identity. So I don't believe, Ma'am Joy, final point, sorry. I don't believe din na kailangan tayong i-label to the political spectrum and ideology ng left at ang West, yung mga pagiging centrist, leftist, wala tayo niyan sa kultura natin. Most of the Asian countries follow religious beliefs and ideology. Confucianism, mga way of life. Yan, kaya tignan mo, ang gulo ng mga Western countries. Kasi ang ideology nila based sa politics. And only that, left-leaning, kung ano-ano man. Pero tayo mga Southeast Asian, dapat ina-adapt natin yung mga turo ng way of life. And I believe na Dutertismo, Ma'am Joey, is more than just a political ideology. It talks about discipline, fighting the right way, being fair. Yan ang Dutertismo. Hindi yan basta naniniwala kami kay Tatay Digong and that's it. No. Kaya Ma'am Joey, hopefully yung mga organizers, kung magkakaroon man ulit, panindigan na natin. Huwag na tayo mag-impose ng self-restriction sa atin. Total, yung kabila, nagbastusan na eh. Pinakita talaga nila eh. So yun lang Ma'am Joey. Sorry medyo emotional. It's okay. Ayan. Okay lang. Ingat kayo, Ma'am Joey. Final point. Guys, kamustahin din naman natin sila, Ma'am Joey. Wag lang naman natin silang i-message na laban. Kamustahin din naman natin sila kasi sila yung nasa front line. No? Miss Joy, we love you. Salamat. Marami namang nangamusta. Marami nag-alala nung nalaman nilang tinamaan ako ng mineral water. Ayaw ko pa, Ma'am Joey, kaya nag-message ako agad eh. Kasi like kung nandyan lang kami, Ma'am Joey, ang daming diehard dito. If we have the chance, kung bus away lang ang Pilipinas, hindi kayo ma-overwhelm. Ang daming talagang handa makipagbakbakan dito. But for us na nandito sa labas, talaga it pains us to see na wala kaming magawa. Na kahit anong sigaw namin dito, hanggang dito lang sa Canada, hanggang Toronto lang. And the best thing that we can do is financial support and moral support. Kaya guys, especially sa atin, no, yung hindi natin kayang gawin, ginagawa ni Ma'am Joey. So kamustahin din natin sila Sir Popo, everyone who's in the front line. No? So yun lang, Ma'am Joey. Maraming salamat po ulit for representing us. Salamat po. Thank you, Mono. Maraming salamat. Ayan. Filipino Leaks, go back to you tayo. Makakagalit si Sir Mono eh. pero yun nga, nahimasman din, no? Hindi nahimasmasan. Parang I was assured kasi nakita ko agad yung live mo kahapon. Although nagsabi ka na tinamaan ka, but you were assuring us. On the flip side, si Sir Coco, hindi siya sabi, wag niyo akong pasalamatan. We need bodies here. Iba din yung messaging ni Sir Coco eh. We don't need your tama naman yun, Tama naman yun. At tawag dito, Yes. mas importante na samahan nyo kami. 'Di ba? Samahan nyo kami dito. Yun ang mas importante na call. Ayun. Ang tawag, well, kasi ito namang nagti-thank you at nagpapasalamat. Kasi physically, they cannot be here dahil nga, these are, our kababayans living abroad. So, they can definitely, show their power in different ways. Ganyan. Sabi ko nga, ang inaabangan ko yung susunod na zero remittance ng mga OFW eh. Sa totoo lang. Yun ang inaabangan ko. Yes, and I think na dapat gawin din po nila yan kasi yun nga, parang yung the first time that they did it, may reaction from the government eh. Nag-release sila ng messages through PCO, ganon. But there on the flip side, there are also people or institutions na nag-worry. Ano message mo, Philip Gamboa, sa SDS New York? Kinaaway rin ako niyan eh. Mga friends ni Maharlika yan eh. Sila Jocelyn Cambaya yan eh. Ayan. Ayun. Akyat ka ba, Philip Gamboa? Akyat ka? Ayun. Sorry, go ahead, Filipino Leaks. Hindi pa yun nga, parang maganda nakikita na nagrarally tayo. But at the same time, it's also disheartening to see na ang dami din po ng mga tao who are getting the platform na hindi din naman malinaw sa kanila yung pinaglalaban nila.
And yun nga, parang yung pinoint out kanina na may nagsasabi, bakit may politician dyan? Di ba, akala ko galit tayo sa kurakot. Di ba, nabibigyan ng boses at binibigyan ng boses ng mainstream media yung mga artista na hindi naman marunong i-articulate. May trending topic nga dito, yung may maitim na balak, di ba? Tapos sinasabi nila na courageous enough to fight. Pero hindi kasi it's just reciting a memorized slogan ng mga mountain climbers. Pero hindi naman, ang inuulit-ulit ko talaga, sige nga, ipaliwanag ninyo kung magkano, paano, at sino ang nagnakaw. Kasi dyan lang ako maniniwala na talagang totoo ang ipinaglalaban mo na corruption. Kasi kung hindi ikaw mismo, hindi mo maipaliwanag, kahit lang na meron kang sabihin na ito, nalaman ko from this person na ito yung nangyayari sa corruption. Kung wala kang ganyan na maibigay sa akin, you're just an echo chamber na, okay, sumisigaw ka, galit ka, pero kanino? Di ba? Galit ako sa kurakot. Sino? Sino kurakot? Di ba? So, yan ang specialty kasi ng mga yellow pinks at saka ng mga yellow pinks. Yung mga call devoid of practicality. Yung things that you can never apply in real life. Kagaya ng ng Juvenile Delinquency Act, di ba? Juvenile law, yung juvenile law, di ba? Yung mga unhinged, parang alagaan natin ang mga kabataan, protektahan natin sila, and then they create a juvenile law, 'di ba? In which hindi man talaga nila napoprotektahan yung mga kabataan kasi in fact yung mga kabataan are being emboldened to do a crime. 'Di ba? Ayun. So panay sila tapos wala namang practicality, wala namang yung sinasabi. Anyway, go ahead Filipino Lips. Tapos yun nga, maraming kabataan po nakikita natin sa rally na ang mga slogans po nila wala na sa wisyo, pantutin si presidente, sino pa doon yung mga kurakot, sasampalin ng palit something ganun. Sabi ko, okay, sige. Hanggang galit lang ba kayo o alam niyo kung kinakagalit niyo? Kasi kung kayo yung kinabukasan namin, paano niyo may tatama ang mali? 'Di ba? On the brighter side, hindi nila pinapakita yung how, no? Hindi mo pinapakita yung how. Na parang, sige, paano gagawin ninyo kung yun ang ninyo? Kung yun ang goal ninyo, anong gagawin nyo exactly, di ba? At galit kayo sa kurakot, anong gusto nyo gawin sa kurakot? Ngayon, pinatigil na ni Boji D ang investigation sa Congress. Ayan. So, sa isang banda, totoo lang rin naman kasi wala namang mangyayari sa investigation niya sa Congress. Pero ang gusto namin makita dito, gusto namin makita kung paano nyo po proteksyonan yung kapwa nyo crocodile. Diba? And yung pagpapatigil nila ng investigation ng flood control project is really trying to control the damage. Dahil nga, the more that they speak about the flood control project dun sa mga hearing nila, the more na nabubuko sila. Ayun. So, anyway, ayan. Yun nga po. And on the happy side, ito po yung experience sa rally sa Cebu kasi biniyahe po namin and sumali po kami pero medyo na-late na nga. They visited, the route was visiting PRO7, which is regional office ng PNP, and yung grupo po, nagstay doon, nagbigay ng mensahe, binasa yung open letter ng asawa ng MIU, binasa yung message ni PRRD, nagdasal, kumanta ng lupang hinirang, and may binigay sila na kasi simbolo daw ng Christianity. So, nagbigay sila ng Santo Niño, which is for Cebu. And then they ended up in sa Camp Lapu-Lapu doing the same thing. And it was very peaceful. Along the way, maraming bata na lumalabas sa daan, shouting, joining for a certain distance and shouting Duterte. Marami ding mga nakakasalubong, nakakasabay na nagbubusina for for corruption, and maraming nagbi-video, yung iba hanggang labas lang ng kamay but making the fist. Even if you look at the numbers of the caravan, na parang konti lang to, hindi siguro abot ng 1,000, but you feel the support. And it's either, okay, parang konti kami, or you feel na, okay, yung mga tao. Kasi kahit yung kumakain sa mga restaurant, nagsisilabasan. And also pumping the air. Which shows they are aware, for whatever reason na hindi sila makadalo. It may be valid for us or not, pero nakikita ko talaga that the people are tired and the people wants the change and they're supporting and they're very appreciative of the people na pumunta doon. And I also appreciate the organizers din na sinabihan talaga kasi yung sa army base nakasarado yung gate eh. So, sinabi, sir, nakita niyo naman po, matino po yung pakiusap namin, nagdasal kami, nandito kami na nakikiusap ng mahinayon.
Please tanggapin niyo po itong simbolo ng maayos na pakikipag-usap. And lumabas din naman yung military at tinanggap. Kumusta pa lang Metro Manila? Binabaha na daw kayo. Ayan. Ayan, kasi si Daniel, kaya pala siya bumaba. Kasi binabaha daw sila. Sabi niya, sorry ate, kailangan ko nang bumaba kasi binabaha na kami. Binabaha na daw sila, kawawa naman. Ayun. Anyway, ayan. Anything else, Filipino Leaks? Yes po, dalawa na lang. Ayun nga nakakainit po yung topic na sinabi mo ni Sir Mono. Para bang, the reason we're supporting PRRD is because he's solving the things that hurts us the most. Yung ina-address na yung safety sa daan, yung binibigyan tayo ng peace of mind by increasing police presence, yung tinutulungan po yung mga pamilya na nahihirapan dahil sa may mga addict sa kanila, sa lugar nila, sa family nila, na ang dami pang nai-rehab. And we've heard so many testimonies like that. And we want that to continue. Ang nakakasama po kasi, right now, Typhoon number 5. And yung Tigre ng Norte po, biglang naging kuting, nagmo-monitor lang. Di ba? Nagmo-monitor lang. Wala man lang, unlike PRRD na days in advance, week in advance, may sinasabi na may advanced deployment na may assurance na sa mga tao. Activated na yung mga search and rescue, may mga ilan yung ready na mga pump boats, ilan yung ready na mga ganito, yung mga ganong etchos, Yes po, and may namatay na po sa north dahil po sa bagyo ito, and I think hindi pa naman dumaan, di ba, kasi parang Batanes yung main route, so meaning yung tama sa regions 1 and 2 yun yung perimeter ng bagyo, and kung may namatay na perimeter, imagine if naglandfall talaga yung yung center ng storm at signal number 5, and we have a very weak president. And let's not just blame PRRD, we have a lying DILG who's supposed to mobilize NDRRMO, yung PNP. Nagbaba sila ng mga sundalo mula sa norte just to cover the rally and protect his position in Malacanang. We have a president and we have most of his secretaries who does not care about the Filipinos. And kaya nga po nakaka-touch po yung panawagan ng mga retired men in uniform and yung mga supporters ng Duterte, which is please enough na, because yung ginawa po nila sa GAA, it is a crime in progress. And 2026 budget is now being deliberated. And ano ang ginagawa nila? Si Kiko Pangilinan, he wants to make lugaw with billions of pesos. Yung iba gustong gamitin pang ayuda, which is just to enslave the Filipinos, but it is still another form of pork barrel. Ang tama po dyan is to continue the projects na tulad ng sinabi ni Robin, to make the army engineers work on it, while DPWH is being cleaned. Lahat na po linisin kasi they're destroying evidences right now. Talagang marumi talaga, and that's just DPWH. And on your previous slides, we have talked about so many corruption. We don't even know how many billions are corrupted sa customs, sa DICT and all of those things. And ito po talaga yung inakyat ko because I wanted to ask po sana if you're planning or may pag-uusap po kayo, because I've seen the post of General Oki saying na he was appealing to the youth na he wanted to pass on UPI. I'm not sure if you want to take on the brand of UPI, but parang baka napapagod na po yata sila. Sabi, may post siya kung nakita mo po, sabi niya, we want to pass the UPI to you. Kasi matatanda na rin po itong mga retired MIU natin, and they need the energy of the youth. And it doesn't have to be teenagers. Youth pa rin naman tayo, diba? 20 forever. Salamat, Bakersfield. Diba? But the point is, the fight needs to continue kasi hindi na po pwedeng nakaupo pa din si BBM. And he clarified it's not even an ouster. Isipin niyo po, Bronner is mislabeling the call of the retired MIU as a call to ouster, which is different from the call for him to resign. A general of our armed forces, loyal to Tambaloslos, painting the retired men in uniform, dishonoring their services, na ang panawagan lang naman po nila is maayos ang bansa, at bumaba si Bongbong Marcos at sinisira niya mismo ang mga tapat na sundalo na nagsilbi sa bayan, at ang gusto lang po ay magandang kinabukasan. So we need more voices. If we cannot converge in Manila, ang kailangan po natin is more people in local areas. Kung binabaha po sa inyo sa labas ng municipality niyo kayo mag-rally, sa labas ng DEO, sa labas ng office ng congressman ninyo. Kasi we cannot rely on converging in Luneta and EDSA. We have already seen what the mainstream media will do. They will just paint
a negative picture and they will just plan ahead para mag-instigate ng violence. But when we do it in Region 1 in this municipality, in Region 2 in this municipality, and I'm really hoping that Regions 1 and 2, kung saan may mga landslide and ganun, they will really have their local rallies para ma-pressure na po sila and your mayors and your governors, sila din mismo manawagan kasi takot sila na sila mismo guluhin kung nasaan sila ngayon. Kasi kung magmamalakan yan lang tayo. Yung mga local officials, malabo. Hindi ba nanawagan yan? Well, at least yung hindi pwede makapunta sa Manila, they have their own way of expressing, they have their own way of protesting. And it will gain the support of the local people. Actually, ang madaling gawin sa ngayon, maglagay kayo ng black na flag sa mga harap ng bahay ninyo. 'Di ba? Maglagay kayo ng black na flag sa mga bahay ninyo. Ganon, as a sign of protest. Ganon. Na nagpo-protesta tayo sa we have to remind everyone why we do not like what is going on. So kahit dun sa very very small step na yun, kumilos na kayo. Ayan, sabihan niyo na yung mga OFW dito, sabihan niyo ng mga kamag-anak niyo sa Pilipinas o mag-set up kayo ng black na flag. Ganyan. Ayun. Anyway, yes, and finally, we can finalize Filipino Leaks para ma-discuss lang natin ng very very quick tong kanina pa nila hinihiling tong na pag-usapan itong confirmation of charges daw. Ito lang, kausapin lang po ninyo kung sino yung pwede niyong kausapin, or if not, you can post it on your wall explaining the corruption and yun nga, if we defending PRRD, defending Inday Sara, lahat po, if you cannot go out to the streets, that's the least you can do. Do it on your own platform. Thank you po, Miss Joey, Miss Ras, and sa lahat po nasa concept. Thank you Filipino Leaks. Ayan. Clyde, next ka na ha, pero wait lang, anin ko lang to. Kasi ito yung lumabas kanina. So ngayon, gusto ng lahat na pag-usapan to. Yung document is coming from the prosecutor's office. So parang ang sinasabi lang dito, ito yung mga charges. Parang hindi pa siya, source office of the prosecutor. Sa submission to ng office of prosecutor kasi sila yung source So ibig sabihin, hindi pa ito yung talagang confirmation ng charges. Kasi ang magko-confirm ng charges, if, di ba, tama, dapat yung court ang yung chamber ang magko-confirm na, sige, tama, ito ang mga crimes na pag-uusapan natin, ganyan. Ayan, but anyway, ang summary niya is, may 3 crimes na china-charge kay PRRD. At ang nakakatawa dito, ayan, murder as a crime against humanity in Davao City during mayoral period. 19 victims, incidents 1 to 9 between 2013 and around 2016, aiding and abetting. Yung count 1 nila, okay, balikan lang natin yung count 1 ha. Ito, count 1, ayan. Murders in count 1 set out as an incident 1 to 9 below were perpetrated by member of DDS in or around Davao City between 2013 while Duterte was a mayor and head of the DDS. The victims of count 1 were each alleged to be criminals as drug pushers or thieves. Alleged to be criminals such as drug pushers or thieves. The physical perpetrators of the murders in count 1 meant the cause of the victims' deaths were aware that their deaths would occur in ordinary course of event. Ayan. So ayan, killed 3 alleged drug pushers. Alleged criminals. Alleged thieves. Ayan, alleged drug pusher. Alleged thief, alleged drug pusher. Alleged drug pusher. Alleged drug pusher. Alleged drug pusher, okay. So, ewan ko, di ko alam ha. So, parang sinasabi siguro nila dito, hindi mga drug pusher yung mga yon, mga alleged lang daw Ayan. Kakaloka ha. Ayan. Tapos count 2, murders of high-value targets during presidential period. High-value target. 14 incidents. The victims were individual labeled as high-value, including for their alleged involvement in drug manufacturing or drug syndicates. Some of the victims were listed in the PRRD list, referring to initials of President Rodrigo Roa Duterte, with targets categorized by tier according to assigned value. Police who killed a target on the list could access a covert reward system, a payment ranging from 50,000 to 1 million pesos depending on the level target. On various occasions, Duterte publicly named individuals or held up a chart, identifying individuals who he claimed are involved in the illegal drug trade or other forms of criminality. Ayan.
Tapos yung count 3, incidents 15 to 49, lower level criminals, physical perpetrators, ayan, so drug pusher, okay. So ito yung mga sinasabi nila na drug pusher, alleged user, drug pusher, ayan. So count 1, count 2, count 3, so parang 49 incidents pala yan. 49 incidents of killing kuno, ganon. So yan yung yan na. So, ibig sabihin, wala na silang 30,000. Yan na, final. Yan na yung gustong patunayan ng prosecution. Ganon. So, di ko alam kung paano nila i-argue. Like, for example, presidente na si PRRD, high-value target. Paano nila sasabihin na hindi high-value target yun? It is a national operation. So, are they saying na yung trabaho ng police, trabaho ng are fake? Hindi totoo? Diba? So yun, 3 counts of murder. Hindi, 49 siya. 49 yung killing incidents na kiniklaim nila. 49 incidents. Ayun, 3 counts, 49 incidents. So pinagsama-sama lang nila. Yung isa, mayor pa siya. Yung isa, presidente pa siya. Yung isa, yung count 3 is, count 3, low level na mga individuals that happened between 2016 and 2019. Ayun, so presidente na siya. Count 1, mayor siya. Count 2, presidente siya. Count 3, presidente na siya. Ayun, 49 in total. Yan yung sinasabing crimes against humanity. Yes. Ayun. 49 incidents, pero kasi puro alleged, Ate Joey. Oo. Alleged. So parang, kung kunwari, pusher yon, hinuli nila pusher pagkatapos nagkaroon ng enkwentro or whatever, how they can prove that it is not regular? That is not regular. 'Di ba? Na hindi ko alam kasi kung paano gagawin nila sa ICC diyan eh. Kasi kapag kunwari, ayan, sinabi ng gobyerno, kaya nga ang act ng mga government, mahirap kontrahin eh. Kasi nga, they enjoy the presumption of regularity. So kung kunwari ganyan, high value target, tapos marami silang na-achieve doon. Marami silang na-neutralize dun sa high value targets na yun. Paano nila sasabihin na hindi naman high value target yan eh. Diba? Ayun. So, anyway, yung 3 counts na yun, those are the crimes. Those are the charges that the prosecution wanted to push through. So, ibig sabihin, gusto nila kapag magkakaroon ng hearing, magkakaroon ng yun ang pag-uusapan ng mga krimen. Ayun. So, yun lang yun. Ayun. Pangimasok talagang policy ng bansa. EJK yung time ni Pinoy, average 12,000 a year, di ba? Sabi ni Patricia Castañeda. Langya kung ganyan ang korte ng International Court, mas malakas pala korte natin dito sa Pinas. Yun nga, nakakatawa. Diyos me. Ayun. Okay, anyway, okay na tayo? Okay na kayo doon? ICC take this as an insult from the Marcos government. Ayan. Okay, anyway, hello Clyde. Hi Miss Joey, magandang umaga po sa ating lahat. I'm so happy na ako ay nakasama dito. Medyo bulo lang ako magsalita kasi kahapon habang sumisigaw ako sa Camp Aguinaldo ng Marcos resign kasama yung kaibigan ko, nakagat ko yung dila kung nagkasigaw ako. Ganun yung alam na nararamdaman ko talaga kahapon kasi nga we've been really angry sa lahat ng nangyayari sa Pilipinas. We are not really expecting na ito talaga yung pinaka-corrupt na system natin. Marami kasi yung mga Pilipino ngayon yung namulat talaga, lalo na yung mga DDS ang kanilang mga mata na mali yung ginawa nating iboto si BBM. Kasi nga I've been seeing a lot of posts from kakampings na, binoto nyo naman si BBM no 2022. So dapat isaksak nyo sa mga bagan nyo kasi nga mali yung desisyon na yan eh. Well, yeah, correct. Tama naman talaga kasi nga talagang nabudol talaga tayo ni BBM. Pero ang pinagkaiba talaga ng DDS siya sa kakamping is we know that we have made a mistake in the past. And today, kino-call out natin, hina-highlight natin na nabudol tayo ni BBM, and that is why we're owning up into this mistake and we're calling for Marcos to resign kasi pabulok na pabulok ang Pilipinas sa sistema at sa gobyerno niya. Yun yung pinagkaiba natin doon. Meron tayong mga bayag, meron lang silang mga bayag when it's convenient for them eh. Alam mo, tama yung sinabi mo, Miss Joey, na tactical alliance kasi imagine mo, tangina, di ba for 30 plus years,
hinuhubog niyo yung kaisipan ng mga tao na ang martial law, si Marcos Sr. ang isa sa mga pinakamasama at tyrant na presidente ng Pilipinas. And then fast forward to today, to 2025, alam mo yung bigla yung sinwitch yung narrative, sasabihin nyo na, oh, Marcos is lesser evil than Sara. Talaga ba? So yun yung pinagkaiba natin yung mga DDS talaga, we know what we are fighting for. And sila, makala sila, they don't know exactly what they're fighting for. So tayo, alam natin. So kwento ko lang yung nangyari sa mga kaganapan ko ng kaibigan ko, no? Kasi we were really hoping talaga na sa Luneta yung rally as originally posted and agreed by many people. Kasi, pero sinabi ko sa kaibigan ko na, alam ko meron yatang mga kumakalat ngayon na post na may change of venue, meron sa Liwasang Bonifacio, tapos meron din sa Luneta. Pero yung kaibigan ko kasi gusto niya na matuloy pa rin ng mga DDS doon kasi nga parang ang laban na gusto naming mangyari. O sige na-infiltrate nga ng mga makakaliwa yung Luneta rally, pero feeling namin may mga DDS pa din doon. So parang palakasan ng boses ng mga supporters doon sa rally. Kumbaga tama yung sinabi mo sa isa mong mga vlogs dati, Miss Joy, na paano pabonggahan tayo ng dito ng pinaglalaban. So we're both anti-corruption, pero palakasin natin kung kaninong support group pa talaga yung mananaig. That's what we were hoping for. Pero paglapag pa lang talaga namin sa Luneta, talagang lahat, parang party list talaga yung grupo na nandoon. So nakita namin yung stage, we were hoping for the rappers and the artists to be, tatanong ko, oo. So dumating ba yung mga rappers? Wala po kami nakita. Tapos nakikita namin doon sa stage na ginawa nila is mukha ni Marcos, tsaka mukha ni Sara Duterte. So parang sabi ko, ay mali, ano pala talaga? Oo, nakita niyo yung isa, yung sabi niya gano'n. Sabi niyo anti-corruption rally to pagkatapos tawag dito, di niyo naman pala papanawagan na alisin si Marcos na pag-resign si Marcos. Ayun, binudol nyo kami dito sa Luneta. Talagang sobrang sinabayan talaga nila yung galit ng taong bayan para magmukhang sila mismo yung nag-instigate ng rally para ipakita sa lahat ng buong mundo na ito galit ang Pilipino, galit ang mga Pilipino kay Sara Duterte at saka kay Bongbong Marcos. Kasi hindi talaga nila matanggal si Sara sa picture Ito may nakakatawa kahapon, no? Kasi sabi ko, punta na lang tayo sa Liwasang Bonifacio kasi alam ko kasi may rally doon yung Maisog. So while we were on our way there, nakasalubong namin yung mga nag-rally. So kami dalawa lang na kaibigan ko sumasalubong sa kanila habang sila nasigaw ng Duterte panagutin. So nakakatawa, pero dahil sa sobrang init, nag-decide na lang kami na bumalik na lang kami sa sasakyan tapos pumunta na lang kami sa Camp Aguinaldo. So doon kami nakapagpatuloy ng rally talaga at nakagat ko talaga yung dila ko sa kakasigaw ng Marcos resign. At ngayon meron po akong singaw. So ito lang, no, I would like to really share pero kahapon po, Joey, narinig ko po kayo na nagsalita kasi after yata ni Miss Malu, kayo yata nagsalita na minukan yun na and all ganyan. Well, wala ka pa kayo na nagbumura lahat ng tao. Basta real tayo dito, di ba? True. So ngayon, eto no, yung narinig ko kanina yung sinabi ni Sir Moy Moy. Tama ba? Moy Moy, Momo? No. Momo, opo. Na yung parang, paano ba yung sinabi niya? About the narrative, about yung mga West. Kasi nga right now kasi the Philippines has been lahat copy-pasted kasi lahat from the US and the West di ba? From the culture, from the food that we eat, from the constitution. Kaya nga mapapansin mo yung structure ng government natin pareho din talaga sa US. So right now we've been hearing a lot of hearsays na itong mga taga-US talagang they are backing up PBBM and also the left baka hindi talaga maupo si Sara Duterte. Ngayon, itong mga rally na nangyayari ito sa atin, feeling ko lang we are so used to the corruption in our country to the point na hindi ito nagpupukaw o nag-aalab ng lahat ng galit ng Pilipino. Kasi nga, looking back 10 years ago, pareho lang dito sa issue ni Janet Lim Napoles, 'di ba? Maraming na involved na mga corrupt dito, yung mga PDAF scam, Ghost Project, same thing, different times lang talaga, no? Pero feeling ko something drastic really need to happen para mapukaw talaga yung galit ng taong bayan. Ito, I've been saying this to my family, to my mom. Sinasabi ko talaga na feeling ko si PRRD mamamatay sa ICC. And PRRD's death, that will pave the way through this change. Kasi nga magagalit yung taong bayan nila. Parang ina pa yung minamahal nating Pilipino, isang leader at ina pa ng mga bangyaga. Pansinin mo, 'di ba sa history, marami namang mga namamatay para magalit, para mapukaw yung galit ng taong bayan. Let's say for example, Jose Rizal, 'di ba? Nasakop tayo ng mga Espanyol for 300 years. But Jose Rizal had to die para mapukaw yung galit ng mga tao
para mawaksin nila yung pananakop ng mga Espanyol and finally we could be able to regain our independence sa lahat ng mananakop. So feeling ko no, itong mangyayari, I might be so bad for saying this, pero feeling ko he might be died there, and then from that time doon magagalit yung puso ng taong bayan at doon talaga yung legit na rally na lahat ang sigaw ay pababain si Marcos. Kasi eto kung if we're gonna be looking fast forward sa mangyayari sa 2028, oo, mananalo si Sara Duterte, sure ako dyan eh. Pero yung panalo kasi ni Sara Duterte in 2028, that could still be the same political system that we have from different administration. So feeling ko, yung somebody has to die as a hero para magalit ang taong bayan. At kung mangyari man yon, si Tatay Digong, kung mamatay man siya sa PRRD, siya lang ang may karapatan na magsabi na Filipinos are worth dying for. Kasi hindi lang naman yan, yung kamatayan niya, hindi lang naman yan hindi lang yan systemic reset sa country natin. Diyan din magsisimula yung galit ng taong bayan na iwaksi ang lahat ng impluwensya at control ng European Union, ng West, ng US sa bansang Pilipinas. And his death will surely pave a way para lahat tayong mga Pilipino, we will go back to our Asian root, to our pro-Pilipinas youth. Na eto, yung sinabi nga ni Sir Momo kanina, doon tayo sa sa religion. Hindi naman parang human belief eh. May mga nabanggit siya kanina, mga belief kanina about Confucianism yata. Hindi ko na masyadong na-catch. Kasi wala namang ibang impact ang Western ideology sa atin eh. 'Di ba? Kasi we were ang tawag ito, Clyde. Ako sana huwag tayong maghintay ng ganon. Opo. Di ba parang yung it may happen, sa totoo lang, it may happen, baka maging catalyst yun, but sa totoo lang ako natatakot ako, even if that time comes, natatakot ako na baka docile pa rin ng mga Pilipino, alam mo yon. So I think parang we should not wait for it. Yes. Ngayon pa lang dapat ipaglaban na, dapat makauwi siya. 'Di ba? Yun. Dapat makauwi siya. Yun yung dapat na yun yung dapat nating pagtrabahuhan ngayon. I'm really hoping for it talaga na makabalik ng buhay kasi yan yung worst na scenario na mangyari. Talagang galit, talagang 'di ba? Yung sinabi nga ni Rhea, I like that fly is slamming the table. Totoo, I'm really slamming my table as I speak. So yun lang naman ho, Miss Joey, ang aking inilitanya ngayon. So maraming salamat sa pakikinig. And sana matapos na ang lahat ng ito kasi nga I'm so sick and tired of the unending fight of yellow and the red. Kasi yan yung kinamulatan natin eh. Di ba? Tangina, nasa mga pukay na tayo ng mga magulang natin, yan pa rin yung laban na yan. Di ba? So parang sana matapos na to. Tama yung sinabi na ba na green is the Kasi yung green naman symbolic din. Kasi tingnan mo, di ba, pag green parang, nature, nag-relive yung nature after ng lahat ng destruction ng humanity. So yun lang po, Miss Joey. Super thank you po sa opportunity na makapagsalita. Oo, tama nga naman si shut up. It's too much to hope for. I'm not hoping for it. What I'm saying is that could trigger ng galit ng tao. But I'm not hoping for it. Yun yung sinasabi ko kanina. So yun lang po, Miss Joey. Okay. Thank you, Clyde. Maraming salamat. Sabi okay, thank you. Sabi niya, papunta ko liwasan with my kids. I'd like to show my kids how people power look like. Pucha, yung mga militante ng hijack, bumalik kami. Alam mo, sa totoo lang, feeling ko, yung rapper na inembot, yung mga sinabi nila, invitation to ng mga rapper, I think ginamit lang nila yun to, pampakam on lang. Pero it's really a makabayad blocks call, yung sa Luneta. Ayun. Tingin ko talaga yun, wala talaga silang sincerity na anti-corruption rally yun or whatsoever. Day one pa lang talaga parang, duda na ako dito sa mga to. Pagkatapos, naalala niyo yung sinasabi ni Lisa, ni Ivy Lisa Mendoza, na ang nag-organize daw noon is and I think she's telling the truth. Na makabayan talaga yun. Kasi hindi niya binawi Hindi niya binawi pagkatapos yung sinabi yung sinabi ng mga hip-hop na hindi, welcome to all, ganyan-ganyan, para po sa lahat to, ganun-ganon. I think yung ginawa na yun ng mga rapper is just a damage control. Kasi nga parang nagsisigaw na tong they are expecting that DDS would come kasi nga marami rin naman yung mga DDS, pampadagdag tao din. Ganun. Pero I really feel na set up talaga yun sa Luneta. Ayun. Anyway, hello Harper Jean. Hello Miss Joey. Ayan, gising pa siya. Hello. Kung natatandaan niyo ako Miss Joey, yung bubuhay ko hindi ko pa nakakausap. Probably siguro mga next month pa. Kung natatandaan niyo ko, next month pa kami mag-usap pag nakita kami. Yung kay General Torre?
Kumbaga, di pa namin napag-uusapan yung about rally, pero marami na akong itatanong doon about sa kanya. Ayun. Tapos yung napanood ko yung live ni Sir Badong Aratiles kahapon. Sabi niya, kasi nagpunta muna siya ng Lunete. Ang kasama niya si PL, at si Pampansang Lola, at si Sir Coop. Ang assessment niya doon, parang, ang sabi niya, majority daw ng nasa Luneta is mga parang geng-geng daw. Parang mga hip-hop, yun ang sabi niya. Pero tapos, ang pakiramdam ni Sir... Nag-perform ba sila? Nagsalita sila? Kasi sila yung organizer eh. Hindi ko kasi pinanood masyado yung Pero ang sabi din sa live ni Sir Badong na parang meron, kunyari, etong section na to, ito yung mga geng-geng, parang iba pa yung style ng mga kakapit. Pero sabi niya, mas more on geng-geng hip-hop daw, sabi niya. Tapos umalis sila dun sa Luneta kasi parang may nakakilala sa kanila dito as a vlogger. Kaya parang naging crucial yun. Kaya umalis na sila dun. Yung bandang mga lunch time. Yun lang inaano ko yung kay Sir Badong sa Luneta. Parang ang assessment niya, parang ang nang-hijack talaga is Makabayan. Pero mas more on sa, pinoproject lang sa mainstream media na mas marami yung kakamping doon. Pero ang sabi ni Sir Badong sa live niya, feeling niya, ang pakiramdam niya sa crowd, mas marami yung hindi naman super neutral, pero yung mas marami yung hindi kakamping. Yun ang sabi niya, according to sa live niya. Tapos, mag-comment lang ko kay Sir Ted kanina, yung about Matex. Ako kasi, personally, ayoko maano si PRD. Kasi nga, di ba parang, sa ngayon kasi, parang, nakita mo na yung parang post ni Cara David na gusto niya na maano yung corrupt. Kasi pag nategig si PRD ngayon, baka sabihin na makakampit, natupad na yung wish ng mga, di ba, na ni Cara David, di ba? Kasi sobrang... Alam mo, if merong mangyayaring hindi maganda kay PRRD, you expect wave and wave of insults, maglalabasan ng toong masamang ugali ng mga yan, and they're really going to say BS on PRRD. Yun nga. Parang heartbreaking ma-heartbroken tayo sa mga mababasa natin sa Facebook, diba? Ganon. Tapos, okay lang, Ma'am Joey, mag-comment ako about kay Nika Gatti. Parang Go. Ako kasi, so totoo lang ako, kaya si PRD binoto ko noong 2016. It's because nakapunta ako sa Davao City noong way back 2012. Pero hindi ko, as in wala akong idea na si Duterte yung mayor that time sa Davao. Nagpunta lang kami, is kasi yung in-laws ng friend ko is taga Davao. Tapos nung nagpunta kami dun nag-check-in kami sa Apple View Hotel eh. Tapos, tapos di ba parang walking distance from Apple View Hotel, parang Luneta Park, yung Rizal Park nila doon. Tapos nung nakapunta ako doon, sabi ko, walang basura as in. Kahit punta kayong parang yung sa pavement nila, yung parang daan ng tao, yung sidewalk, wala makitang bubble gum, wala kang nakakamiss naman. Sabi ko, walang basura, ang linis. Tapos, isipin mo, ginabi kami sa daan, tapos nag-taxi kami, papauwi nga, gabi. Sabi ko, safe ba mag-taxi? Sabi ko gano'n, ng 11 ng gabi, 10 ng gabi. Sabi niya, safe naman. Kaya natuwa ako. Sabi ko, parang ngayon lang ata ako nag-taxi ng gantong oras ng gabi, ng halos maghahating gabi na. Imagine mo, hindi ako nagtaxi ng ganun sa Manila. Nawala ka, Harper Jean. Sabi ni Derek Lavandero, I think hindi rin ina-expect na mga rappers na ganun yung mangyayari, mabahira ng kulay. Naniniwala akong inorganize ng hip-hop yun para sa lahat. Sabi ni Derek Lavandero, be that as it may, kung inanuman nila yon, ginamit sila. So kung inorganize nila, ganyan, and they weren't expecting that it's going to be infiltrated, gano'n. Kasi, wala na, inangkin na ng mga Makabayan Block ng Makabayad Block. Inangkin na ng mga ng mga NPA sympathizers yung event. So yun. Hello, Harper. Ayan, nawawala ka. Ay, sorry. Ayun nga, tapos, diba, at the same time, nung nasa Davao City ako, nag-iosip ako that time parang pupunta kami sa parang Carinderia that time. Tapos, bawal ka mag-smoke. As in, meron lang particular na area lang sa Davao City na pwede ka mag-smoke. Tapos, doon kapag nag-smoke kami, nakalagay na 10,000 kapag, may punta. Siguro, sabi ko parang, pili ko kasi pag public place, diba pag sa atin ka sa Manila Air, pwede ka mag-iosip anywhere, diba? Pero sa kanila may certain place lang na pwede ka mag-iosip. Pag nahuli ka, may fine ka na 10,000. Tapos, nung tumakbo nga, going forward to 2016, kaya nung nalaman ko si Duterte yung tatakbo ng 2016, since nakapunta ako ng Davao City, siya yung naging person, siya yung pinili ko ng 2016, kasi nga nalaman ko, siya pala yung sa Davao City mayor that time, parang gano'n. Or Duterte yung kaya siya yung pinili ko ng 2016. Tapos,
di ba parang sinasabi ni Gagati na parang since 2016, fake news something. Ako personally, nakilala ko lang kayo, to lang Joey, tsaka si Stas. 2022 na yun, work from home na. Hindi ko nga kayo kilala. Honestly, hindi ko kayo kilala. Yung experience ko from 2016 to 2022, parang personal experience ko lang yan. Unang-una, kaya ako nagustuhan si PRRD that time. Kasi, di ba, bago pa si PRRD noon, di ba yung tax natin, like, yung sa tax table, parang pag nag-gross ka ng 12,000, tapos ang net income mo, parang 2,000 yung tax mo doon. Tapos, di ba, nung nagka-train law, di ba, parang nag-iba yung tax, parang from 2,000 tax mo, parang almost konti na lang, as in 100 pesos. Pag 12,000 ang sweldo mo, zero yung ano mo, tax rate. Yun nga, yung sa, ano mo nga, yung sa... mas mataas yung take-home pay. Totoo, parang natuwa ako nun kasi nga ako, para at least alam ko kung paano na, kasi di ba parang yun yung wish natin na sana, parang konti lang bayaran natin tax, para yung power natin na paano budgeting, doon na lang mag-budget. Well, yung mga malalaki ang kita, syempre malalaki yung tax nila. Oo, naintindihan ko. Pero sa ating yung parang sabi ng mga ordinary workers, like ako sa building kasi ako Tsaka that time hindi pa ganoon kabaw kasi 2007, 2008, 2006 ako nagsimula sa PPO. That time, di ba ang laki, parang 8,000 sa sahod ko ng 2,000, parang ito na nga yung sweldo, ang sobrang pa ng tax. Parang 20% nung yung tax, parang ganoon. Di okay sa akin. Okay sa akin si Tapos, yung tawag din sa mga drugs, kasi Joey, totoo lang, hindi na ako nanonood. Ang last na panood ko ng TV is yung sinasambility pa. Yung sa PBB. Yun pa yung last na kaya parang hindi ako masyado rin sa kumbaga yung experience ko, more on first-hand experience talaga. Tapos, ang nagustuhan ko rin kay PRD that time, yung mga addict sabi, nagsitabaan. Yung parang ilang beses mo na siya rehabilitate. Hindi pa rin nagbabago. Pero nung umupo si guard, nagsitabaan yung mga addict sabi. As parang gulat ka talaga. Tapos, yun na nga, parang nagustuhan ko. Pagka parang hindi rin ako na-influensyan, hindi ko rin napanood din sa TV or sa inyo, sa mga vloggers, kasi kanti that time, hindi naman ako nakikinig pa sa mga YouTube, sa mga ganito. Pagka nakikita ko lang siya personal, kumbaga, nararamdaman ko, parang gano'n. Parang di kasi maisip ni Nika Gadi na kaya kami nag-third, hindi naman dahil sa influence rin. Sa experience. Actually, si Nika Gadi, ever since hindi ako impressed sa kanya. Hindi ako impressed talaga sa kanya. Kasi, hindi ko sinare yan kahit kailan, si Nika Gadi. Kasi nga, ang style niya, ganito. So, magdi-discuss siya ng something. So, meron siya mga sinasuggest na libro, ganyan-ganyan. Pero pag i-apply mo na sa Philippine politics, hindi niya na pagtutugma. Ganun, like for example, one time, meron siyang magandang content. Sabi niya na yung mga rulers, yung mga, anong tawag dito, yung, he was trying to be so technical about it. Kasi nga parang policy doctorate student yata siya, ganyan. So, kaya parang meron siyang kwento na sabi niya, ang tawag dito, yung predatory predatory politics or something like that. So the point was yung mga may hawak ng kapangyarihan, they deliberately intend to keep the people poor so that they will keep wanting on electing the same group of people who would promise improvement in their lives. Ganon. Pagkatapos ngayon, anong stand ngayon ni Nika Gadi? Who is keeping the people idiots? Who is keeping the people, ang tawag dito, dumb? Diba? Sino ang nagbobobo sa mga kabataan natin? Mainstream media. Sila Vice Ganda. Diba? Kasama niya nagrarally, shoulder to shoulder sila ni Vice Ganda. So ngayon parang sa akin yung parang, ni Kagadi, ganyan din yung sinasabi ng mga prof ko eh. Ganyan din yung sinasabi ng prof ko kasi mga anti-Duterte din sila. Parang hindi ko kaniniwala ganyan. Parang Chelo Magno rin yung attack niya, Miss Joy, kasi parang kinukuha niya muna, diba sabi niya parang colorless siya or wala daw something. Pero parang kinukuha niya lang yung audience ng DDS, tapos eventually attack niya. Parang ganun yung ginawa niya. Na-reveal siya ng todo-todo nung sinabi niya na yung damage daw na ginawa ng mga political vloggers since 2026. So, nung pagbabasahin mo yung post niya, parang hindi naman niya binanggit na Duterte vloggers eh. Tapos, shinare niya ito yung pag-amin ng mga vloggers na sila ay funded ng China, ganyan. So, doon pala makikita mo na si Nika, matalino to, pero tatanga-tanga rin. Ganon. So, sabi niya, pagka paid kayo ng politician, paid kayo galing sa taxes namin, ganyan. Hindi ba alam nito ni Nika Gadi yung I Care, We Care? Na, part ng comms budget ng House of Representatives is spent on I Care, We Care. Diba? So, yung mga hindi kasi ako hindi talaga ako
madali ma-impress dun sa mga tao na academics. Pagkatas yung alam mo na may killing, alam mo na nambobobo. Part rin si Nika Gadi yan na nambobobo ng audience na you speak about theories, about ganyan-ganyan, eme. Pero hindi mo naman ma-apply dun sa Philippine context. And for me, you're equally bobo dun sa tinatawag mong bobo na, 'di ba? Kapag hindi mo ma-apply yung mga theories mo sa real Philippine politics, Bex, nag-aaksaya ka ng laway. 'Di ba? Nag-aaksaya ka ng laway sa amin, ganyan. So kaya nga nung nakita ko, kinall out siya ni parang challenge siya ni John Suwing na gano'n na parang dapat i-educate natin, ganyan na parang Bex, bakit mo naiisip na parang ikaw ang may responsibility to educate us? Diba? That reflects on how they look at themselves na parang kami ang mga matatalino, kami ang mga magagaling, i-educate namin kayo mga Pilipino kung ano ang kailangan nyo. Hindi ganun ang politics. Hindi ganun ang good governance. Ang good governance, you listen to the people. What do they want? What do they want to achieve? What are their aspirations? Diba? Sino yan? Kay Gadi na ba tayo? Ni Kagadi, oo.